Huwag kayong mag-alala. Isa lang siyang anino ni Leandro. Palamuti. Pampaswerte kung gusto ninyong isipin. Ang bawat hibla ng sutla sa hawak kong kurbata ay tila naging maliliit na tinik na bumaon sa aking mga daliri. Nakatayo ako sa likod ng isang malaking halamang ornamental, sapat na malapit para marinig ang matamis, ngunit puno ng kamandag na boses ng biyenan kong si Donna Corazon habang kausap niya ang mga amiga niya. Ang mga kamay ko, na ilang segundo lang ang nakalipas, ay maingat na inaayos ang buhol sa leeg ng aking asawa, ay bigla na lamang nanigas sa ere. Kasalukuyan kong pinupunasan ang isang maliit na alikabok sa balikat ng kanyang mamahaling Amerikana, isang kilos ng pag-aalaga na kailanman ay hindi niya napansin sa loob ng 7 taon. Isang palamuti, pampaswerte, ganoon na lamang pala ang halaga ko. Hindi ako huminga. Sa loob ng dibdib ko, may kung anong malaki at mabigat ang biglang gumuho, ngunit walang anumang ingay na nalikha. Tila ang buong Manila Grand Ballroom, kasama ang maririkit na ilaw at ang mahihinang tugtugin mula sa string quartet, ay biglang naglaho. Ang tanging natira ay ang boses ni Donna Corazon na umalingaw-ngaw sa aking isipan, paulit-ulit, na parang isang basag na plaka. Ibinaba ko ang aking mga kamay, dahan-dahan, at ipinikit ang aking mga mata. 7 taon. 7 taon ng pagsisilbi, ng pagtitiis, sa mga masasakit na salita, ng paglunok sa sariling orgulyo para lamang mapanatili ang kapayapaan sa pamilyang pinili kong mahalin. 7 taon na isinuko ko ang pangalang Valenia para maging isang simpleng Amarisa Cruz. Para saan? Para marinig na isa lang pala akong anino? Ayan na pala, ang magaling kong anak. Masayang sabi ni Donna Corazon, sapat na para mabasag ang aking pagkatulala. Pagdilat ko, nakita ko si Leandro, ang aking asawa, napapalapit sa kanila. Ang kanyang tindig ay elegante, ang kanyang nangiti ay nakakasilaw. Siya ang sentro ng gabing ito, ang utak sa likod ng matagumpay na Manila Flora Gala. At ako ang nasa likod niya, ang taga-ayos ng kurbata, ang tagapunas ng alikabok, ang anino. Dumaan siya sa tabi ko na parang hindi niya ako nakita. Lumapit siya sa kanyang ina at humalik sa pisngi nito. Narinig ko ang mga papuri, ang paghanga, at sa bawat salitang iyon, lalo akong lumiliit, lalong naglalaho sa dilim, hanggang sa isang panibagong figura ang lumitaw sa eksena, isang babaeng tila isinilang mula sa liwanag ng mga chandelier. Siya si Selena Morado. Ang kanyang pulang bestida ay agaw pansin. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang. Ngunit ang pinakakumikinang sa lahat ay ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Leandro. Isang tingin na 7 taon ko nang hindi nakikita. Walang pag-aalinlangan, inilahad ni Leandro ang kanyang kamay. Tinanggap naman ito ni Selena na may ngiting matamis pa sa pinakamahal na champagne na kanilang iniinom. Magkahawak kamay silang humarap sa mga panauhin, sa mga kumukuhang litrato. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod, tila mga kidlat na direktang tumatama sa puso ko. Sila ang magkapares, sila ang perpekto, at ako ang multo sa kanilang paraiso. Hindi ko na kaya. Tumalikod ako at mabilis na naglakad patungo sa backstage sa isang tahimik na pasilyo kung saan ang ingay ng kasiyahan ay napalitan ng ugong ng aircon. Sumandal ako sa malamig na pader, sinusubukang habulin ang aking hininga na hindi ko namalayang nawawala na pala. Amarisa, napaangat ang tingin ko. Si Leandro, sumunod pala siya. May kaunting pag-asa na umusbong sa puso ko. Siguro magpapaliwanag siya. Anong ginagawa mo dito? Pinagtitinginan ka ng mga tao. Malamig niyang sabi, walang bahayhid ng pag-aalala. Leandro, sino siya? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ang boses ko ay halos pabulong na lang.
Isang buntong hininga ang pinakawalan niya, puno ng pagkainis. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at sa mga mata niya, nakita ko ang imahe ko. Isang babae sa isang simpleng bestida, walang kolorete sa mukha, pagod ang mga mata. Isang estranghero sa sarili niyang mundo. Tingnan mo nga ang sarili mo, Amarisa, sabi niya, at ang bawat salita ay isang sampal. Tingnan mo yung suot mo. Kahit kailan, hindi ka na bagay sa mundo ko. Iyon na iyon. Ang huling sinag ng pag-asa ay namatay. Ang 7 taon ay tinapos sa isang pangungusap. Hindi ako umiyak. Wala nang luhang gustong pumatak. Isang pakiramdam ng pamamanhid ang gumapang sa buong katawan ko. Sa gitna ng katahimikang yon, biglang umilaw ang munting screen ng aking luma at gasgas ng telepono. Isang pangalan ang lumitaw, Manang Lourdes. Ang tanging tulay ko sa nakaraang isinuko ko. Sinagot ko ito. Hindi ako nakapagsalita. Hija, Amarisa. Ang boses sa kabilang linya ay basag at nanginginig. Puno ng sakit na agad kumalat sa puso ko. Wala na. Wala na ang Mami Isabela mo. Nabitiwan ko ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sementadong sahig ay tila isang putok ng baril sa loob ng aking isipan. Ang mga tuhod ko ay biglang nanghina. Ang pader na sinasandalan ko ay bigla na lang nawala. Napaluhod ako at pagkatapos ay tuluyang bumagsak sa malamig na sahig. Ang mundo ko ay gumuho. Hindi. Dalawang mundo pala. Ang mundo kasama si Leandro at ang mundong iniwan ko para sa kanya. Sabay silang nag-unaw. Nakita ko ang anino ni na Donna Corazon at Yvette na papalapit. Kasun kasama si Leandro. Nakatayo silang tatlo sa paanan ko. Ang kanilang mga anino ay humahaba at tila nilalamon ang kaunting liwanag na natitira sa aking paningin. Para silang mga hukom na nakatingin sa isang nasentensyahan na. Walang sino man sa kanila ang yumuko para tulungan ako. Walang nagtanong kung ano ang nangyari. Oh my God, Ma! Gumagawa siya ng eksena. Narinig kong sabi ni Yvette. Ang boses niya ay puno ng pagkainis at hindi pag-aalala. Si Donna Corazon ay tumikhim lamang, isang tunog ng pagkasuklam. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga salita ni Leandro, ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay, ang ama ng anak kong hindi na silayan ang mundo. Tumingin siya, hindi sa akin, kundi sa 2 security guard na nagmamadaling lumapit. Ang kanyang utos ay malinaw, malamig, at walang anumang emosyon. Huwag ninyong hayaang makagulo yan. Yan, hindi ako, hindi Amarisa, hindi asawa niya, isang bagay na nakakagulo. Iyon ang huling salitang narinig ko mula sa kanya. Pagkatapos ay sabay-sabay silang tumalikod. Ang tunog ng kanilang mga mamahaling sapatos na papalayo sa pasilyo ay naging martilyo na paulit. Ulit na pumupukpok sa aking dibdib. Ang bawat hakbang nila palayo ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng aking 7 taong pag-ibig. Naiwan akong mag-isa, nakahandusay sa malamig at maruming sahig ng backstage. Ang tanging naaalala ko ay ang pag-angat ng araw sa abot-tanaw. Ang sinag nito ay walang dalang init. Tanging isang maputlang liwanag na lalong naglantad sa aking kalagayan. Ang aking damit ay lukot, ang aking mukha ay walang buhay, at ang aking kaluluwa ay pagod na. Huminto ang sasakyan sa tapat ng gate. Ang bahay na tinawag kong tahanan sa loob ng 7 taon ay nakatayo pa rin, tahimik at tila walang malay sa trahedyang naganap. Dahan-dahan akong bumaba. Ngunit bago pa man ako makahakbang, patungo sa pinto, isang tanawin ang pumigil sa paghinga ko. Doon, sa tabi ng basurahan sa labas ng gate, nakatambak ang lahat ng gamit ko. Ang aking mga damit, ang iilang libro na naipon ko, ang mga lumang litrato. Lahat ay isiniksik sa mga mumurahing karton na nababasa na ng hamog ng umaga. Ang buong buhay ko sa bahay na yon ay ibinasura
na parang mga lumang dyaryo. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang isa sa mga kahon. Sa ibabaw ng lahat ay isang maliit na manikang yari sa retaso. Ang kaisa-isang laruan na itinago ko para sa anak na hindi ko nakapiling. Dinampot ko ito at mahigpit na hinawakan. Ang lambot ng tela nito, ang tanging paalala na minsan, sa kabila ng lahat, nagmahal ako ng buong buo. Tapos na ang pagpapanggap, Amarisa. Ang boses ni Donna Corazon ay matigas na parang yelo. Nakatayo siya sa may pintuan, nakahalukip-kip. Ang kanyang muka ay walang bahid ng anumang awa. Hindi ka na parte ng pamilyang ito. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang lukot na maliit na salapi. Inihagis niya ito sa paanan ko. Kumalat ito sa mamasa-masang lupa. Pamasahe mo para makalayo ka na dito. Hindi ko pinansin ang pera. Hindi rin ang mga salita niya. Ang mga mata ko ay nakapako, hindi sa kanya, kundi sa hagdanan sa likod niya. Ang hagdanang iyon, biglang bumalik ang lahat. Ang 3 taon ng aming pagsasama, ang sakit sa aking balakang, ang mainit na likidong dumaloy sa aking mga binti, ang takot na gumuhit sa aking mukha habang nakahiga ako sa paanan ng hagdanang iyon matapos madulas. Naaalala ko ang pagtawag ko sa pangalan ni Leandro, ngunit isa lang siyang malamig na boses sa telepono. May importante akong kliyente, Amarisa. Huwag ka namang OA. Naaalala ko ang mukha ni Donna Corazon na nakadungaw sa akin mula sa itaas. Ang tanging sinabi niya ay, "Kasalanan mo yan. Ang lampa-lampa mo kasi." Silang dalawa ang pumatay sa aking anak. At ngayon, itinataboy nila ako mula sa mismong lugar kung saan namatay ang aking pangarap na maging isang ina. Isang malakas na ugong ng makina ang pumutol sa masakit na alaala. Isang makintab na itim na sasakyan, isang modelong hindi ko madalas makita, ang marahang huminto sa aking tabi. Bumukas ang pinto sa likuran at mula roon ay bumaba si Manang Lourdes. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit ang kanyang kilos ay mabilis at sigurado. Wala siyang sinabi. Mabilis niyang hinubad ang kanyang balabal at maingat na ipinatong sa aking mga balikat. Tinatakpan ang aking manipis na bestida mula sa lamig ng umaga at sa mapanghusgang mga mata ng mundo. Hinawakan niya ang aking braso. Ang kanyang paghawak ay mahigpit at puno ng pag-aaruga. "Halika na, Hija. Uuwi na tayo," mahina niyang sabi. Sa unang pagkakataon mula pa kagabi, isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa aking nanlalamig na katawan. Inalalayan niya ako, papasok sa malambot na upuan ng sasakyan. Bago isara ang pinto, sumulyap ako pabalik sa bahay. Nakatayo pa rin doon, si Donna Corazon. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi ako umiyak. Ang mga mata ko ay tuyo at walang emosyon. Ngunit sa kaibuturan ng aking pagkatao, sa lugar kung saan namatay ang lahat ng aking pangarap, isang malamig na apoy ang nagsimulang umalab mulang. Isang apoy na hindi pa handang magliyab, ngunit naghihintay lamang ng tamang panahon. Dahan-dahang umandar ang sasakyan, papalayo sa 7 taon ng kasinungalingan, papalayo sa aking dating buhay. Ang amoy ng lumang kahoy at sariwang bulaklak. Iyon ang unang sumalubong sa akin pagpasok sa mansyon ng mga Valenya. Ito ang amoy ng aking kabataan, isang halimuyak na 7 taon kong sinubukang kalimutan. Ang bawat sulok ng malawak na foyer ay pamilyar. Ang mataas na kisame, ang malaking salamin na may gintong kwadro, ang katahimikang tila may sariling bigat. Walang nagbago. Ako lang, isang babaeng nakasuot ng uniforme ng kasambahay, ang lumapit. Ngunit si Manang Lourdes na ang sumalubong sa kanya. Ako naman ay dahan-dahang naglakad patungo sa salas. Doon, sa ibabaw ng isang maliit na altar na yari sa Nara, nakatayo ang larawan ng aking ina. Ang kanyang nangiti ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay tila nakakatingin ng diretso sa akin, puno ng pag-unawang hindi ko kailanman naramdaman mula sa iba.
Lumuhod ako sa harapan ng kanyang larawan, hindi para magdasal, kundi para humingi ng tawad. Hinaplos ko ang malamig na salamin. Wala pa ring luha, tanging isang kirot na mas malalim pa sa anumang hikbi. "Patawad, Mama!" Bulong ko sa hangin. Uuwi na po ako. Sa simpleng mga salitang iyon, naramdaman ko ang pagbigat ng aking mga balikat. Tila pasan ko ang lahat ng maling desisyon na ginawa ko sa loob ng 7 taon. Marisa, isang boses ang pumutol sa aking pag-iisa. Paglingon ko, nakita ko ang pinsan kong si Sebastian Valenia, nakatayo sa may pintuan ng kanyang opisina. Siya ang abogado ng aming pamilya. Isang lalaking seryoso ang mukha, ngunit laging may pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa kanyang tabi, nakahanda na ang isang tasang mainit na tsa. "Sebastian," sabi ko, dahan-dahang tumayo. "Halika, maupo ka muna." Aya niya. Sinundan ko siya papasok sa kanyang silid-aklatan. Inabot niya sa akin ang isang folder. Ang huling habilin ni Tita Isabela. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ito. Ngunit bago ko pa man mabasa ang mga nakasulat, nagsalita na si Sebastian. "May kailangan kang malaman, pinsan. Isang bagay na itinago ni Tita para protektahan ka." Kumuha siya ng isa pang folder, mas makapal. Sa loob ng 5 taon, ang cruise events ay nalulugi na. Ang tanging bumubuhay dito ay isang anonymous benefactor, isang angel investor na buwan-buwang naglalagak ng pondo sa kanilang kumpanya. Tumingin siya sa aking mga mata. "Ang pondong yon, Marisa, galing kay Tita Isabela. Gumawa siya ng isang secret foundation para siguraduhing hindi ka maghihirap sa piling ng lalaking yon. Ang lahat ng karangyaan ng pamilya Cruz, ang kanilang mga sasakyan, ang kanilang mga party, ang mga damit ni Leandro, lahat yon galing sa mami mo." Ang bawat salita ni Sebastian ay parang isang dagok sa aking dibdib. Ang pagtitiis ko, ang pagtitipid ko, ang mga gabing nagtrabaho ako para lang may maipambili si Leandro ng magarang sapatos, ang lahat ng sakripisyo ko. Habang sila ay komportableng namumuhay sa pera ng ina ko, ang ina kong tinalikuran ko para sa kanila. Isang matinding galit, isang galit na malamig at dalisay ang biglang umapaw sa aking pagkatao. Hindi ito maingay, ito ay tahimik, ngunit mas mapanganib. Kasabay ng pag-init ng aking dugo ay ang pagdating ng isang delivery man sa labas. May dala siyang sobre para sa akin. Inabot ito ni Manang Lourdes. Nang buksan ko, nakita ko ang mga papel, divorce papers, madali yan. Si Leandro, sa pamamagitan ng kanyang abogado, ay nag-aalok ng maliit na halaga para sa mabilis at tahimik na paghihiwalay. Mapait akong napangiti. Kinuha ko ang ballpen sa ibabaw ng lamesa ni Sebastian. Hindi ako nag-alinlangan. Walang pag-aatubili. Sa ibabaw ng linyang nakalaan para sa aking pangalan, isinulat ko ang pirma ko. Isang mabilis at matatag na pirma. Sa pagdiin ng dulo ng ballpen sa papel, naramdaman ko ang pagkalas ng isang mabigat na tanikala na matagal nang nakapulupot sa aking leeg. Marisa Cruz ay wala na. Ipinanganak na muli ang isang Valenia. Isinara ko ang sobre at ibinalik kay Manang Lourdes. "Ipadala mo yan pabalik. At yung tseke, ibalik mo rin. Sabihin mo, hindi ko kailangan ng kahit isang sentimo mula sa kanila." Nakahinga ako ng maluwag, isang paghingang malaya. Tumingin sa akin si Sebastian, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, "Ano ang unang hakbang mo, pinsan?" Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana. Tanaw mula roon ang malawak na hardin na inalagaan ng aking ina. Ang hardin kung saan ako lumaki. Ang hardin na babalikan ko ngayon. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin. Isang bagong determinasyon ang nakaukit sa aking mukha. "Putulin mo ang lahat," sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may bigat ng isang pinal na hatol. Lahat ng koneksyon, lahat ng pondo, ngayon din. Sa loob ng tahanan ng mga Cruz, ang champagne ay malayang dumadaloy.
Ang tunog ng kanilang mga halakhak ay umaalingaw-ngaw sa sala, isang selebrasyon ng kanilang inakalang tagumpay. Itinaas ni Donna Corazon ang kanyang kopita. Ang kanyang mga daliri ay pinalamutian ng mga mamahaling singsing. Para sa mga bagong simula, masaya niyang sabi. At sa pagkawala ng mga palamuti na wala namang silbi, nagtawanan sila, isang tunog na puno ng pagkutya. Si Yvette ay abala sa pagpuri kay Selena, na ngayon ay komportableng nakaupo sa sofa na dati pwesto ni Amarisa. "You are a lifesaver, Selena," sabi ni Yvette. "Finally, my brother has a partner who is his equal. Hindi katulad ng iba dyan." Ngumiti si Selena, isang ngangiting kasingkinang ng kanyang hikaw na diamante. Ikinawit niya ang kanyang braso kay Leandro. "Well, a new beginning deserves a new gift. Don't you think, honey? I saw a lovely red sports car." Ngunit ang masayang usapan ay biglang natigil nang sunod-sunod na tumunog ang telepono ni Leandro. Sa una, inis niya itong sinagot. Ngunit habang tumatagal, ang inis sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng bahagyang pag-aalala. Mga supplier, lahat sila ay naniningil. Lahat sila ay nagsasabing ang mga tseke na ibinayad niya ay tumalbog. "Imposible," sabi niya sa sarili. Pinatay ang tawag. Baka may problema lang sa sistema ng bangko. Sa kabilang dako, nagpasya si Donna Corazon na ipagdiwang ang araw sa kanyang paboritong paraan, ang mamili. Pumasok siya sa isang high-end na boutique. Ang kanyang baba ay taas noo at walang alinlangang itinuro ang pinakamahal na handbag sa estante. "I'll take this one," mayabang niyang sabi sa sales lady. Ngunit nang iswipe niya ang kanyang black credit card, isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Sinubukan ulit ng sales lady. At ulit, ang ngiti sa mukha nito ay dahan-dahang nawala. Mahina itong nagsalita, ngunit sapat na para marinig ng ibang customer. "I'm sorry ma'am, declined po." Ang mukha ni Donna Corazon ay namula sa hiya. Kinuha niya ang isa pang card. Declined. At isa pa. Declined. Mabilis siyang lumabas ng tindahan. Bit-bit ang kahihiyan sa halip na ang inaasam na bag. Samantala, ang pag-aalala ni Leandro ay naging ganap na takot. Nagtungo siya sa bangko para alamin ang problema. Isang bank manager ang humarap sa kanya sa isang pribadong silid. "Mr. Cruz," magalang na sabi ng manager, "wala pong problema sa sistema. Ang totoo po niyan, ang Anonymous Benefactor Fund na sumusuporta sa inyong corporate account sa loob ng 5 taon ay permanenteng isinara kahapon." "Ano? Anong benefactor fund?" Gulat na tanong ni Leandro. Wala siyang kaalam-alam sa sinasabi nito. "Isang pondo na itinatag para sa inyo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tumatalbog ang mga tseke ninyo noon. Ngunit ngayon, wala na po ang suportang iyon. Ang totoong balanse ng inyong account, Mr. Cruz, ay negatibo." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Leandro. Ang lahat ng kanyang tagumpay, ang kastilyong buhangin na kanyang itinayo, ay gawa pala sa pera ng isang taong hindi niya kilala. Pag-uwi niya sa bahay, ang masayang selebrasyon ay napalitan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang reaksyon ay mabilis. "Kasalanan mo to, kuya," sigaw ni Yvette. "You were too hasty. Sana hinintay mo munang makuha ang mana niya bago mo siya pinalayas." "Manahimik ka," ganti ni Donna Corazon. Ipinagtatanggol ang kanyang paboritong anak. Tumingin siya ng masama kay Selena. "Ikaw, simula nang dumating ka sa buhay ng anak ko, puro kamalasan na lang ang dala mo." Ang pamilyang pinag-isa ng kasakiman ay ngayon naman ay sinisira ng paninisi. Nag-aaway sila, nagsisigawan. Bawat isa ay nagtuturo sa kasalanan ng iba. Hindi nila namalayan na ang pundasyon ng kanilang mundo ay unti-unti nang gumuho. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang mahinang tunog ang narinig.
Mula sa laptop ni Leandro, isang bagong email. Pagod niya itong binuksan, umaasang isa lamang itong spam. Ngunit ang nakasulat sa subject line ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Urgent. Acquisition of cruise events outstanding debts. Dahan-dahan niyang binasa ang nilalaman. Ang lahat ng utang ng kanyang kumpanya sa mga supplier at bangko ay binili na. Isang korporasyon ang nagmamay-ari na ngayon sa bawat sentimo ng kanyang pagkakatali. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang binabasa niya ang pangalan ng korporasyong yon. Isang pangalang pamilyar, ngunit imposible. Ang nagmamay-ari na sa kanyang kinabukasan ay ang Valenya Group. Sa pinakamataas na palapag ng Valenya Tower, ang mundo sa labas ay tila isang maliit na laruan lamang. Ang mga sasakyan ay parang mga langgam. Ang mga gusali ay mga blokeng maaaring itumba ng isang kamay. Dito, sa loob ng opisina ng tagapangulo, ang hangin ay payapa at ang kapangyarihan ay halos nahahawakan. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking salamin na sumasakop sa isang buong pader. Ang salamin na minsan ay sumasalamin sa isang babaeng pagod at walang kulay ay ngayon nagpapakita ng ibang imahe. Ang suot ko ay isang itim na pantsuit na may matulis na balikat. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking mukha ay may magaang kolorete na nagpapatingkad sa aking mga mata, ngunit hindi nagtatago sa lamig nito. Ito ang mukha ng isang balenya. Ito na ang bago ako. Isang mahinang tunog ang pumutol sa katahimikan galing sa intercom sa aking lamesa. Boses ni Sebastian. "Handa na ang board para sa'yo, ma'am." "Papunta na ako," sagot ko. Ang boses ko ay matatag at walang bakas ng kaba. Pagpasok ko sa boardroom, sinalubong ako ng tingin ng 10 kalalakihan. Sila ang mga haligi ng Valenya Group, mga veteranong negosyante na puno ng pagdududa sa biglaang pag-upo ng isang babaeng matagal nang nawala. Ngunit habang naglalakad ako patungo sa dulo ng mahabang mesa, sa upuang nakalaan para sa akin, ang kanilang pagdududa ay dahan-dahang napalitan ng pagkamangha at pagkatapos ay ng respeto. Ang aking tindig ay hindi nagpapakita ng pag-aalinlangan. Inilatag ko ang aking mga plano. Ang aking mga salita ay malinaw. Ang aking mga datos ay wasto. At ang aking mga desisyon ay pinal. Sa loob lamang ng 30 minuto, nakuha ko ang kanilang tiwala. At para sa huling agenda, sabi ko, tiningnan sila isa-isa. Inuutusan ko ang ating legal department na simulan ang proseso ng pagbili sa lahat ng natitirang utang ng cruise events. Ang layunin ay hindi pagpuksa. Ito ay muling pagsasaayos. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Nakita ko ang pagtatanong sa kanilang mga mata, ngunit walang nangahas na magsalita. Alam nila na ang aking desisyon ay pinal na. Pagbalik ko sa aking opisina, ang unang ginawa ko ay kunin ang isang maliit na picture frame sa aking drawer. Isang lumang litrato naming dalawa ni Leandro. Kuha noong unang taon ng aming pagsasama. Ang kanyang nangiti ay totoo pa noon at ang aking mga mata ay puno pa ng mga pangarap. Tinitigan ko ito ng matagal. Wala nang sakit, wala nang pait. Tanging isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Isang mamahaling leksyon. Ibinaba ko ang litrato, nakaharap sa lamesa at kinuha ang telepono para tawagan si Manang Lourdes. Sa isang iglap, ang lamig sa aking boses ay napalitan ng init. "Manang, kumusta po kayo?" tanong ko. "Naihanda na po ba ng mga abogado ang mga papeles para sa Isabella Foundation?" "Oo, Hija. Hinihintay na lamang ang iyong pinal na pag-apruba." Sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. "Salamat po, Manang. Kayo na po muna ang bahala dyan." Sa pag-uusap na yon, naaalala ko kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi ang paghihiganti, kundi ang pagpapatuloy sa naiwang legacy ng aking ina. Muli,
Isang tunog mula sa intercom ang pumutol sa aking pag-iisip. Boses ulit ni Sebastian, ngunit ngayon ay may bahid ng pag-aatubili. Amarisa, nandito si Leandro Cruz. Gusto niyang makausap ang bagong pinuno ng Balenya Group. Nagmamakaawa siya. Huminto ang mundo ko sa isang segundo. Siya. Nandito siya. Ang akala ko ay makakaramdam ako ng galit o takot o kahit anong malakas na emosyon. Ngunit wala. Tanging isang nakakabinging kapayapaan. Sumandal ako sa aking upuan. Ang aking mga daliri ay marahang naglalaro sa isang mamahaling pluma. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa malawak na syudad na nasa aking paanan. Hayaan mo siyang maghintay, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado at puno ng kapangyarihan. Isang oras. Isang buong oras ko siyang hinayaang maghintay sa mamahaling reception area. Sa monitor na nakakonekta sa CCTV, kitang-kita ko ang bawat kilos niya. Ang kanyang pagkabalisa. Ang paraan ng pagtapik ng kanyang mga daliri sa braso ng leather na sofa. Ang paulit-ulit niyang pag-aayos sa gusot na kwelyo ng kanyang hindi na gaanong mamahaling Amerikana. Ang silid na yon na idinisenyo para magbigay ng karangyaan at kapayapaan sa mga bisita ay tila naging isang eleganteng kulungan para sa kanya. Papasukin mo na siya, Sebastian. Sabi ko sa intercom, ang aking boses ay kalmado na parang isang lawa na walang alon. Bumukas ang malaking pinto ng aking opisina. Pumasok si Leandro. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay hiyang-hiya. Malayo sa imahe ng aroganteng lalaki sa Flora Gala. Ang Leandro na nasa harap ko ngayon ay mukhang pagod, talunan, at desperado. Ang kanyang mukha ay hindi na makinis. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang mabigat na aura ng pagkatalo. Hindi siya tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig na gawa sa marmol. Lumapit siya sa aking malaking lamesa at huminto. Tila isang nasasakdal sa harap ng isang hukom. Ma'am, Madam Chairwoman, simula niya, ang boses niya ay garalgal at halos hindi marinig. Nagmamakaawa po ako. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Hindi ko po alam kung ano ang nagawa kong kasalanan sa Balenya Group. Pero handa po akong gawin ang lahat. Lahat. Para lang po maitama ito, Ana. Hindi ako kumibo. Hinayaan ko siyang magsalita. Hinayaan kong ang bigat ng kanyang sariling mga salita ang unti-unting dumurog sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pakiusap po. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Ang kumpanya na lang po ang natitira sa akin. Sa puntong yun, nagsalita ako. Isang salita lamang, ngunit sa isang salita na yon, gumuho ang buong mundo niya. Leandro, ang boses ko. Ang pamilyar na boses na minsan ay bumubulong ng pagmamahal sa kanya tuwing gabi. Ngayon, ito ay isang tunog mula sa isang nakaraang buhay, isang multo sa loob ng isang silid na puno ng kapangyarihan. Dahan-dahan, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pagkabigla. Pagkatapos ay ng isang uri ng takot na hindi ko pa kailanman nakita sa kanya. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka na parang isang isdang kinakapos sa hangin. Marisa? Hindi ako ngumiti. Hindi rin ako sumimangot. Tiningnan ko lamang siya. Isang malamig at walang emosyong tingin. Kinuha ko ang isang folder na nasa ibabaw ng aking lamesa at marahan itong itinulak sa kanyang direksyon. Gumawa ito ng isang mahinang tunog habang dumudulas sa makintab na kahoy. This is a business proposal, Leandro. Sabi ko, ang bawat salita ay malinaw at formal. Hindi ito negosasyon. The Balenya Group is acquiring cruise events.
Ang presyo ay sapat para mabayaran ang lahat ng utang mo. Wala kang makukuhang kahit 1 sentimo, pero hindi ka makukulong. That is the offer. Take it or leave it. Tila hindi niya narinig ang sinabi ko. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa aking mukha, puno ng hindi makapaniwalang pagtingin. Marisa, paano? Sinubukan niyang lumapit. Sinubukan niyang gamitin ang pangalang iyon para sirain ang pader na nakapalibot sa akin. Ngunit ang pader na yon ay gawa na sa bakal at semento. Hindi na sa marupok na pag-ibig. Sumandal ako sa aking upuan at sa unang pagkakataon, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. "You are mistaken, Mr. Cruz," sabi ko. Ang aking boses ay matigas na parang bakal. Ang babaeng kinakausap mo ay si Miss Valenia, the chairwoman of this corporation. Si Marisa Cruz, matagal nang patay. Tumawag ako sa intercom. "Sebastian, pakihatid na si Mr. Cruz palabas." Ang pag-uwi ni Leandro sa kanilang bahay ay parang pagdating ng isang bagyo. Hindi na siya ang lalaking pagod at talunan na pumasok sa aking opisina. Siya ay isang lalaking sinampal ng katotohanan, galit at higit sa lahat, takot. Siya, sigaw niya pagpasok pa lang sa pinto. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, nagpatigil sa ginagawa ni na Donna Corazon at Yvette. Si Marisa, siya ang may-ari ng Valenia Group. Kung ang isang bomba ay sumabog sa gitna ng kanilang sala, marahil ay hindi pa yon magiging kasing gulat ng reaksyon nila. Si Yvette ay napatayo. Ang hawak niyang tasa ng kape ay nabitawan at nabasag sa sahig. Kumalat ang itim na likido na parang masamang pangitain. Si Donna Corazon naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla na parang isang papel. "Ano? Imposible!" sabi ni Yvette. Nanginginig ang boses. "Isa siyang ulila. Isang hamak na librarian. Niloloko mo ba kami, kuya?" "Ako pa ba ang magbibiro sa ganitong sitwasyon?" Galit na sagot ni Leandro. "Nakita ko siya. Nakausap ko siya. Ang buong Valenia Group ay nasa ilalim ng kanyang mga palad. At ngayon, hawak niya tayo sa leeg." Isang nakakabininging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang katotohanan ay dahan-dahang lumulunod sa kanilang pag-iisip. Ang babaeng kanilang inalipusta, tinapakan, at itinapon na parang basura ay ang mismong taong may hawak ng kanilang kapalaran. Ngunit sa pamilya Cruz, ang takot ay laging mabilis na napapalitan ng galit at paghahanap ng sisisihin. At si Yvette, na laging matalas ang isip pagdating sa paninira, ang unang nakabawi. Hindi ako papayag dito," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Kung totoo man yan, kasalanan mo to. Kuya, hinayaan mo siyang mawala. Ngayon, tingnan mo, gagamitin niya ang lahat ng iyon laban sa atin." Sa mga sumunod na araw, habang pinoproseso ng mga abogado ng Valenia Group ang pagbili sa kumpanya, hindi tumigil si Yvette. Sa kanyang isip, kung hindi nila matatalo si Marisa sa pera at kapangyarihan, sisirain nila siya sa ibang paraan. Ginamit niya ang kanyang koneksyon sa PR at media para magpakalat ng lason. Nagsimulang lumabas ang mga blind items sa mga tabloid at social media. Misteryosong babae, biglang yumaman matapos iwanan ng asawa. Saan kaya galing ang pera? Bagong empowered woman o isang ahas na mga agaw ng kumpanya? Ex-wife, ginagamit ang koneksyon para gantihan ang dating pamilya. Bawat artikulo ay maingat na isinulat para hindi direktang pangalanan si Marisa, ngunit lahat ng detalye ay nakaturo sa kanya. Ang layunin ni Yvette ay simple, sirain ang reputasyon ni Marisa bago pa man niya ito tuluyang maitayo. Gusto niyang palabasin na si Marisa ay isang masamang babae, isang oportunista na gumagamit ng pera para sa personal na paghihiganti. Ngunit ang hindi alam ni Yvette,
Ang mundo ay nagbago na. Hayaan mo lang siya, Sebastian. Sabi ko nang ipakita sa akin ng aking pinsan ang mga kumakalat na tsismis. Ang asong kumakahol ay hindi nangangagat. Ipinagpatuloy ko ang aking trabaho. Inaprubahan ko ang malaking donasyon para sa isang bahay ampunan. Naglabas ako ng anunsyo na tataasan ang sahod ng lahat ng rank and file employees ng Balenya Group. Bawat galaw ko ay kabaliktaran ng imaheng sinusubukang iguhit ni Yvette. Ang lason ni Yvette ay hindi tumalab. Sa halip, bumalik ito sa kanya. Ang publiko, na laging kumakampi sa mga inaapi, ay nagsimulang magtanong, bakit biglang sinisiraan ng babae pagkatapos siyang iwan? Hindi ba't ang pamilya Cruz ang may bagong babae? Sa kanyang desperasyon, gumawa si Yvette ng isang malaking pagkakamali. Sa isang pag-uusap sa telepono kasama ang isang bayarang vlogger, hindi niya namalayan na ang usapan ay nai-record. Sa pag-uusap na yon, malinaw na maririnig ang kanyang utos. Gawin mo ang lahat para palabasin na si Amarisa ay isang masamang tao, na siya ang nanira ng pamilya. I-connect mo siya kay Selena. Palabasin mo na matagal na silang magkakilala at pinagplanuhan ang lahat para makuha ang kumpanya ni Kuya. Iyon ang huling pako sa kanyang sariling kabaong. Ang pagtatangkang idamay si Selena. Ang recording na yon, sa hindi malamang dahilan, ay napunta sa kamay ng isang taong hindi niya inaasahan, si Selena Morado mismo. Si Selena Morado ay hindi isang hangal na babae. Siya ay isang oportunista, isang akyat bahay na ginamit ang kanyang ganda bilang puhunan. Ang relasyon niya kay Leandro ay isang transaksyon. Ang pagmamahal ay hindi kasama sa kontrata. Ang kanyang layunin ay makakuha ng seguridad sa pananalapi, isang buhay na marangya at isang posisyon sa alta sosyedad. Ngunit ngayon, ang lahat ng yun ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang lalaking inakala niyang prinsipe ay isa palang pulubi na nagpapanggap. Ang pamilyang inakala niyang makapangyarihan ay isa palang pugad ng mga nag-aaway na ahas. At ngayon, sinusubukan pa siyang idamay sa kanilang pagbagsak. Pinakinggan niya ang recording ng paulit-ulit. Ang boses ni Yvette ay malinaw na parang kristal, puno ng lason at desperasyon. Malinaw din ang plano. Gawin siyang kontrabida, isang kasabwat sa isang krimeng hindi naman niya ginawa, para lamang mailigtas ang kanilang mga sarili. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Selena na tapos na ang laro. Ang barko ng mga Cruz ay palubog na at hindi siya sasama sa paglubog nito. Kailangan niyang humanap ng bagong salbabida. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa Balenya Tower. Si Selena Morado, nakasuot ng isang simpleng puting bestida, walang bahid ng pagmamataas sa kanyang mukha. Ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang pinag-aralang pagpapakumbaba. Gusto kong makausap si Miss Balenya, sabi niya sa sekretarya. Sabihin ninyo, may dala akong impormasyon na siguradong magugustuhan niya. Pinagbigyan ko siya. Hindi dahil sa tiwala, kundi dahil sa kuryosidad. Sa loob ng aking opisina, hindi siya umupo hanggat hindi ko sinasabi. Inilapag niya ang isang maliit na USB flash drive sa ibabaw ng aking lamesa. Nandyan ang recording ng pag-uusap namin ni Yvette. Sabi niya, diretsong nakatingin sa aking mga mata. Lahat ng plano niya para sirain ka at para idamay ako. Tiningnan ko ang USB, pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. At ano ang kapalit nito, Miss Morado? Tanong ko. Ang aking boses ay malamig at walang interes. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kalayaan. Wala akong pakialam sa pera ni Leandro. Wala na siyang pera. Ang gusto ko lang ay makalabas sa gulong ito nang malinis ang pangalan ko. Palabasin mo ako sa istorya. Hayaan mo akong magsimula ulit. Bilang kapalit, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo para tuluyan silang ilubog. Iyon pala ang kanyang plano. Isang pagtataksil, isang pagliligtas sa sarili. Hindi lang yan.
Pagpapatuloy niya, tila nabasa ang pag-aalinlangan sa aking mukha. May iba pa akong alam. Isang bagay na mas malaki. Isang bagay na matagal nang itinatago ni Donna Corazon. Bigla akong nagkaroon ng interes. Noong mga unang buwan ko kay Leandro, kwento niya, madalas magkausap sa telepono si Yvette at ang nanay niya. Akala nila, tulog na ako. Isang gabi, narinig ko ang pangalan mo at ang pangalan ng mami mo, Isabella Valenia. Sinabi ni Yvette na may hinala na siya noon pa. Na noong una ka pa lang niyang makilala, may nararamdaman na siyang kakaiba sa'yo, na parang hindi ka nababagay sa pagiging simple. At sinabi ni Donna Corazon, manahimik ka, mas mabuti nang hindi niya alam na alam natin. Habang akala niya ay niloloko niya tayo sa pagiging mahirap niya, mas madali nating makukuha ang gusto natin. Ang bawat salita ni Selena ay parang isang piraso ng yelo na tumutusok sa aking puso. Hindi lang pala nila ako niloko. Pinaglaruan nila ako. Pinagmukha nila akong tanga sa sarili kong palasyo. Alam nila. Hindi ko na malayan na ang aking mga kamay ay nakakuyom na pala sa ibabaw ng lamesa. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad. Ang galit na akala ko ay malamig na ay biglang nagliyab. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Ang katotohanan na ang kanilang kabaitan, kahit kailanman ay peke, ay may mas malalim pa palang kasinungalingan sa likod nito. Tumingin ako kay Selena, ang babaeng dati kong kinamuhian bilang isang karibal. Ngayon, siya ay isang instrumento. Sige, sabi ko, ang aking boses ay mababa, ngunit puno ng isang bagong determinasyon. Tatanggapin ko ang alok mo. Ang impormasyong dala ni Selena ay parang isang susi na nagbukas sa isang madilim at lihim na silid sa aking nakaraan. Biglang lahat ng mga maliliit na bagay na dati binaliwala ko ay nagkaroon ng kabuluhan. Naaalala ko ngayon ang mga pagkakataon na bigla na lang may darating na biyaya sa Pamilya Cruz. Isang malaking kontrata para kay Leandro na tila nahulog mula sa langit. Isang regalo mula sa isang malayong kamag-anak na nagligtas sa kanila mula sa pagkabaon sa utang. Ang biglaang pagkakaroon ng pambayad sa tuition fee ni Yvette sa isang mamahaling unibersidad. Noon, ang tingin ko sa mga yon ay swerte lamang, mga sagot sa aking mga panalangin. Ngayon, naiintindihan ko na, iyon pala ang kamay ng aking ina. Gumagalaw sa likod ng mga anino. Tinitiyak na ang buhay na pinili ko ay hindi magiging miserableng tulad ng kinatatakutan niya. At si Donna Corazon ay masayang tinanggap ang lahat ng iyon, habang sa harap ko, nagrereklamo siya sa pagiging mahirap namin. Hindi ito simpleng kasinungalingan. Ito ay isang pambubusabos sa alaala at pagmamahal ng aking ina. Sebastian, sabi ko sa telepono, ang aking boses ay walang emosyon, ngunit matigas na parang bato. Gusto kong malaman ang lahat, bawat transaksyon, bawat koneksyon, bawat sentimo na lumabas mula sa foundation ni Mama patungo sa kanila. Ilista mo lahat. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ng aming mga accountant at abogado sa paghalungkat ng mga lumang papeles, at ang kanilang natuklasan ay mas masahol pa sa inaasahan ko. Hindi lang basta tumanggap ng pera si Donna Corazon. Aktibo siyang nagmamanipula. May mga pagkakataon na siya mismo ang tumatawag sa foundation gamit ang ibang pangalan, nagrereklamo tungkol sa mga pekeng emergency para lamang makakuha ng mas malaking pondo. Nariyan ang pekeng sakit na kailangan ng mamahaling gamot, ang pekeng pagkasira ng bubong na kailangan ng agarang pagkumpuni. Ang listahan ay walang katapusan. Ginawa niyang personal na bangko ang pagmamahal ng aking ina. Ang pinakamasakit na natuklasan namin ay tungkol sa araw na nawala ang aking anak. Noong araw na yon, may malaking halaga na pumasok sa account ni Leandro mula sa foundation. Iyon pala ang pambayad para sa kliyenteng sinasabi niyang importante, kaya hindi niya ako masamahan sa ospital. Ang buhay ng aking anak ay isinakripisyo
para sa isang deal na binayaran din pala ng aking ina. Pagkatapos kong mabasa ang huling report, ipinikit ko ang aking mga mata. Wala nang galit, wala nang sakit. Ang natira na lamang ay isang malawak at malamig na kapasyahan. Tapos na ang pagluluksa. Oras na para maningil. Hindi ko sila sisirain gamit ang pera. Iyon ay masyadong madali. Sisirain ko sila gamit ang nag-iisang bagay na mas mahalaga pa sa kanila kaysa sa pera. Ang kanilang reputasyon, ang kanilang mukha sa lipunan. Sebastian, muli kong tawag sa aking pinsan. Magpatawag ka ng press conference. Press conference? Para saan? Tanong niya. Para sa pag-anunsyo ng dalawang bagay. Sagot ko, dinilat ang aking mga mata na may bagong liwanag ng determinasyon. Ang formal na pagbili ng Valenya Group sa cruise events at ang opisyal na paglulunsad ng Isabela Foundation. Naintindihan agad ni Sebastian ang plano ko. Isang plano na hindi gumagamit ng espada, kundi ng isang salamin. Isang salamin na itatapat ko sa mukha ng pamilya Cruz para makita ng buong mundo ang tunay nilang anyo. Ang entablado ay inihanda na. Ang mga imbitasyon ay ipinadala sa lahat ng malalaking pangalan sa media. Ang petsa ay itinakda at sa tahanan ng mga Cruz, isang imbitasyon ang dumating. Isang imbitasyon na hindi nila matatanggihan. Isang imbitasyon para saksihan ang kanilang sariling paghuhukom. Ang ballroom ng Valenya Tower ay napuno ng mga kilalang personalidad mula sa mundo ng negosyo at media. Ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap na parang mga bituin. Ang bulungan ng mga tao ay lumilikha ng isang ugong ng pag-aabang. Lahat sila ay naghihintay. Gustong malaman kung ano ang malaking anunsyo ng misteryosong bagong tagapangulo ng Valenya Group. Sa isang sulok, nakaupo ang pamilya Cruz. Si Leandro, si Donna Corazon at si Yvette. Napilitan silang dumalo bilang bahagi ng kasunduan sa pagbili ng kumpanya. Ngunit ang kanilang presensya ay higit pa roon. Sila ay mga tropeo, mga simbolo ng isang nakaraang buhay na aking tinalikuran at ngayon ay ihaharap ko sa buong mundo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tensyon, ang kanilang mga ngiti ay pilit. Nang ako ay lumakad patungo sa podium, isang biglaang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ang aking bawat hakbang ay may bigat at kumpiyansa. Huminto ako sa likod ng mikropono. Tiningnan ang dagat ng mga mukha sa aking harapan. At sa huli, ang aking mga mata ay tumigil sa kanila. Sa Pamilya Cruz, magandang hapon sa inyong lahat. Simula ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit malinaw, umaabot sa bawat sulok ng ballroom. Ako si Amarisa Valenya at ikinagagalak kong i-anunsyo ang isang bagong kabanata para sa Valenya Group. Inanunsyo ko ang formal na pagbili sa cruise events. Ipinaliwanag ko na hindi ito pagsasara, kundi isang muling pagsasaayos. Tiniyak ko sa lahat ng mga empleyado na ang kanilang mga trabaho ay mananatili at sa katunayan ay makakatanggap pa sila ng mas magandang benepisyo sa ilalim ng bagong pamamahala. Ang reaksyon ng mga business reporters ay positibo. Ito ay isang magandang balita para sa industriya. Nakita ko ang bahagyang pagginhawa sa mukha ni Leandro. Marahil ay inakala niya na iyon na ang katapusan, na ito ay isang simpleng transaksyon lamang, ngunit hindi pa ako tapos. Subalit ang anunsyong ito ay higit pa sa negosyo. Pagpapatuloy ko, ang aking tono ay naging mas personal. Ito rin ay tungkol sa pagbibigay pugay sa isang pamana. Ang pamanang iniwan ng aking ina, si Isabela Valenya. Isang malaking screen sa likod ko ang biglang umilaw. Ipinapakita ang isang magandang litrato ng aking ina. Marami sa inyo ang nakakakilala sa aking ina bilang isang matalinong negosyante. Ngunit sa likod ng kanyang talino sa negosyo ay isang pusong puno ng pagmamahal
at pagbibigay. Isang pagmamahal na ipinakita niya sa pamamagitan ng isang foundation na matagal niyang itinago. Ang Isabella Foundation. Sa screen, nagsimulang lumabas ang mga detalye. Ang mga larawan ng mga batang napag-aral ng foundation, ang mga pamilyang natulungan, ang mga komunidad na sinuportahan. Ang Isabella Foundation ay itinatag para tulungan ang mga nangangailangan, lalo na ang mga kababaihan at pamilya na nagsusumikap para sa isang mas magandang buhay. At sa loob ng maraming taon, isa sa mga naging pangunahing benepisyaryo ng kanyang kabutihang loob ay ang Pamilya Cruz. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga manonood. Ang lahat ng kamera ay biglang bumaling mula sa akin patungo sa nakayukong Pamilya Cruz. Ang kanilang mga mukha ay namumutla. Ang bitag ay isinara. Sa loob ng 5 taon, sabi ko, ang aking boses ay hindi nanginginig. Ang kabutihan ng aking ina ang bumuhay sa kanilang kumpanya. Ang kanyang pagmamalasakit ang nagbigay sa kanila ng marangyang pamumuhay. Ang aking ina ay nagbigay ng walang pag-aalinlangan dahil naniniwala siya sa kabutihan. Ngayon, bilang pagpapatuloy sa kanyang pamana, ang Balenya Group ay formal na inilulunsad ang Isabella Foundation sa publiko na may layuning tulungan ang libo-libo pang pamilya na tunay na nangangailangan ng tulong. Hindi ko sila direktang inakusahan ng kahit ano. Hindi ko kailangan. Ang mga dokumento, ang mga numero, at ang kwento mismo ang nagsalita. Pinalabas ko silang mga taong walang utang na loob, mga taong sinamantala ang kabutihan ng isang babaeng wala na para ipagtanggol ang sarili. Hindi ko sila siniraan. Hinayaan ko lamang na ang katotohanan ang sumira sa kanila. Sa kulturang nagpapahalaga sa utang na loob at hiya, ang ginawa ko ay isang pampublikong paghuhukom na mas masakit pa sa anumang kaso sa korte. Hindi ko sila tinanggalan ng pera, tinanggalan ko sila ng dignidad. Pagkatapos ng press conference, habang ang mga tao ay nagkakagulo para kausapin ako, nakita ko silang papalabas. Si Yvette at Donna Corazon ay nakayuko. Tinatakpan ang kanilang mga mukha mula sa mga kamera. Si Leandro naman ay huminto saglit sa may pinto at lumingon sa aking direksyon. Sa kanyang mga mata, wala na ang galit. Ang natira na lamang ay ang malalim na pagsisisi at ang pag-unawa sa isang pagkakamaling hindi na niya kailanman maitatama. Iyon ang aking paghihiganti. Hindi maingay, hindi marahas. Isang paghihiganti na isinagawa sa pamamagitan ng kabutihan. Ilang linggo matapos ang press conference, ang pangalan ng Pamilya Cruz ay naging simbolo ng kahihiyan. Ang lipunang minsan ay humanga sa kanila, ay siya na ngayong humuhusga sa kanila. Iniwasan sila ng kanilang mga dating kaibigan. Ang mga pinto na dati bukas para sa kanila ay bigla na lamang nagsara. Ang kanilang kastilyong buhangin ay tuluyan ng tinangay ng alon ng katotohanan. Isang gabi, habang nag-overtime ako sa opisina, tinawagan ako ni Sebastian. Nandito siya sa baba, Amarisa. Nagpupumilit na makausap ka. Ayaw umalis. Alam ko na kung sino ang tinutukoy niya. Bumuntong hininga ako. Sige, papasukin mo siya. Ito na siguro ang huli. Pumasok si Leandro sa aking opisina. Ang kanyang dating magarang kasuotan ay napalitan ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay may ilang araw nang hindi inaahit. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang dating pagmamataas. Ang natira na lamang ay isang malalim at nakakapagod na kalungkutan. Hindi siya lumapit sa aking lamesa. Huminto siya sa gitna ng silid, tila may isang hindi nakikitang pader sa pagitan namin. Hindi ako naparito para humingi ng tawad. Simula niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Dahil alam kong walang kapatawaran ang mga ginawa ko, kahit 100 beses pa akong humingi ng paumanhin, hindi na maibabalik ang 7 taon na sinayang ko. Hindi na maibabalik ang anak natin.
Sa pagbanggit niya sa aming anak, isang kirot ang muling dumaan sa aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito galit. Ito ay isang pinagsamang kalungkutan. Naging duwag ako, Amarisa. Pagpapatuloy niya ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Nagpadala ako sa kasakiman ng pamilya ko. Nagpadala ako sa sarili kong ambisyon. Nabulag ako sa mga bagay na akala ko ay mahalaga. Ang yaman, ang katanyagan. Pero sa huli, nawala sa akin ang nag-iisang bagay na totoo. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ulit ang Leandro na minahal ko noon. Ang Leandro na nawala sa ilalim ng mga patong-patong na kasinungalingan at ambisyon. Ang pinagsisisihan ko, sabi niya, habang isang luha ang tuluyang pumatak mula sa kanyang mata, ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pagkawala sa'yo. Noong araw na yon sa backstage, noong sinabi mong namatay ang mami mo, dapat niyakap kita. Dapat nandoon ako para sa'yo. Pero iniwan kita at iyon ang kasalanan na habang buhay kong pagbabayaran. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Ang bigat ng 7 taon ay tila nasa loob ng silid na yon. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana. Tinalikuran ko siya. Tumingin ako sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Matagal na kitang pinatawad, Leandro. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado na. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Pinatawad kita para makalaya ako sa galit na matagal kong kinimkim. Lumingon ako at hinarap siya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot at lalong hindi ito nangangahulugan ng pagbabalik. Ang ginawa mong pag-amin ngayon, tinatanggap ko. Sana, sa pag-amin na yan, mapatawad mo rin ang sarili mo at makapagsimula ka ulit. Malayo dito, malayo sa akin. Tumango siya, isang mabagal at masakit na pagtango. Naiintindihan ko. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papalabas ng pinto. Bago siya tuluyang mawala, huminto siya at nagsalita nang hindi lumilingon. Sana maging masaya ka, Amarisa. Karapat-dapat ka. At pagkatapos ay umalis na siya, isinasara ang pinto hindi lang sa aking opisina, kundi sa huling kabanata ng aming pinagsamahan. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng aking malawak na opisina, napapaligiran ng mga simbolo ng aking tagumpay. Ngunit sa sandaling iyon, ang naramdaman ko ay hindi tagumpay, kundi kapayapaan. Isang tahimik na pagtanggap na ang lahat ay tapos na. Ang sugat ay nagsisimula ng maghilom. Ang karma, sabi nila, ay parang isang anino. Maari mong subukang takbuhan, ngunit sa huli, lagi itong nasa likuran mo, naghihintay sa paglubog ng araw. Para sa pamilya Cruz, ang araw ay tuluyan ng lumubog. Ang paghingi ng tawad ni Leandro ay ang kanyang unang hakbang palayo sa aninong yon. Kinabukasan matapos ang aming pag-uusap, ibinenta niya ang lahat ng natitira niyang ari-arian, ang bahay, ang mga mamahaling gamit, ang lahat ng simbolo ng kanilang dating karangyaan. Ang perang nakuha niya ay ginamit niya para bayaran ang mga personal na utang na hindi sakop ng Balenya Group. Pagkatapos, walang paalam, umalis siya ng Maynila. May mga nagsabing nagtungo siya sa isang malayong probinsya para magsimula muli bilang isang simpleng magsasaka ng bulaklak, bumabalik sa pinakasimple nitong anyo, malayo sa kinang at kasinungalingan ng syudad. Ngunit para kina Donna Corazon at Yvette, ang kanilang karma ay hindi isang paglalakbay, kundi isang kulungan. Si Yvette, dahil sa kanyang paninirang puri at mga ilegal na gawain sa media, ay naharap sa maraming kaso. Ang kanyang career sa PR ay gumuho na parang abo. Walang kumpanyang gustong kumuha sa isang taong may bahid ng ganitong klaseng eskandalo. Ang babaeng minsan ay nagmamalaki sa kanyang mga koneksyon ay naiwang mag-isa, iniwasan ng lahat. Ang kanyang social media
na dati puno ng mga larawan ng kanyang magarbong buhay, ay napuno ng mga masasakit na komento mula sa publiko. Ang kanyang parusa ay ang mabuhay sa ilalim ng tingin ng lipunang minsan ay gusto niyang pasikatin. Ang pinakamatindi ay ang sinapit ni Donna Corazon. Ang mga financial fraud na ginawa niya gamit ang Isabella Foundation ay hindi nakatakas sa masusing pagsisiyasat. Bagamat pinili kong hindi personal na magsampa ng kaso, ang batas ay may sariling mga mata. Humarap siya sa mga kasong kriminal. Ang babaeng nasanay sa lambot ng sutla at sa lasa ng champagne ay natagpuan ng sarili sa isang malamig na selda. Ngunit ang pinakamatinding parusa para sa kanya ay hindi ang pagkakakulong. Ito ay ang pagkawala ng lahat ng kanyang pinaghirapan, ang pangalan, ang yaman, at higit sa lahat, ang paborito niyang anak na tinalikuran na siya. Hindi ko sila dinalaw. Hindi ko na rin inalam ang mga detalye ng kanilang pagbagsak. Ang paghihiganti ko ay natapos noong araw ng press conference. Ang mga sumunod na nangyari ay resulta na lamang ng kanilang sariling mga gawa. Ang aking atensyon ay naibaling na sa ibang bagay. Ang cruise events ay binigyan ng bagong pangalan, Valenia Creatives. Sa ilalim ng aking pamamahala, ito ay naging isang kumpanyang hindi lang kumikita, kundi tumutulong din. Naglaan kami ng mga programa para sa mga single mothers, binibigyan sila ng pagsasanay at trabaho sa event organizing. Ang dating simbolo ng kasakiman ay naging isang simbolo ng pag-asa. Ang Isabella Foundation naman ay lumago ng higit pa sa aking inaasahan. Bawat proyekto, bawat natulungang pamilya, bawat batang napag-aral ay parang isang bulaklak na itinatanim ko sa hardin ng alaala ng aking ina. Isang hapon, habang binibisita ko ang isa sa aming mga bagong community centers, isang maliit na batang babae ang lumapit sa akin. May dala siyang isang bulaklak na pinitas niya mula sa hardin. "Para po sa inyo, ma'am," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Kinuha ko ang bulaklak. Isang simpleng gumamela, ngunit para sa akin, ito ang pinakamagandang regalo sa buong mundo. Ngumiti ako sa bata. Isang nangiting totoo at magaan. Isang nangiting hindi ko naibigay sa aking sarili sa loob ng maraming taon. Sa sandaling iyon, habang hawak ang bulaklak at nakatingin sa paglubog ng araw, naramdaman ko ito, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaligayahan. Hindi ito nagmula sa paghihiganti. Hindi ito nagmula sa yaman o kapangyarihan. Ito ay nagmula sa pagbibigay, sa paghilom, at sa pag-alam na ang bawat pagtatapos ay isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Lumipas ang 3 taon, ang init ng araw ay dumadampi sa aking balikat, hindi nakapapaso, kundi nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Nasa gitna ako ng isang malawak na hardin na papaligiran ng libu-libong mga bulaklak na sabay-sabay na namumukadkad. Ang hangin ay amoy sampagwita at ilang-ilang, isang halimuyak na nagdadala ng kapayapaan sa bawat paghinga. Ito ang Isabella's Garden of Hope, ang dating abandonadong lupain na ngayon ay naging kanlungan para sa mga kababaihang nawalan ng pag-asa. Dito, ang mga biktima ng pang-aabuso, ang mga inang iniwan, at ang mga babaeng dating nawalan ng boses ay tinuturuan naming magtanim, hindi lang ng mga bulaklak, kundi ng bagong buhay. "Mama Marisa, handa na po ang ribbon cutting." Nakangiting tawag sa akin ni Manang Lourdes. Ang kanyang buhok ay mas pumuti na, ngunit ang kanyang mga mata ay mas masigla kaysa dati. Siya ngayon ang tumatayong punong tagapamahala ng aming mga dormitoryo. Tumango ako at naglakad patungo sa entablado. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng nakaraan na tuluyan ng naglaho. Wala na ang sakit ng pagkakadulas sa hagdan. Wala na ang hapdi ng mga salitang palamuti at walang silbi. Ang mga pilat ay nandyan pa rin, ngunit hindi na ito kumikirot. Ang mga ito ay naging marka na lamang ng aking paghilom. Tumingin ako sa paligid.
Nakita ko ang mga ngiti ng mga babaeng tinutulungan namin. Nakita ko si Sebastian na masayang nakikipag-usap sa mga donors. Nakita ko ang aking sarili sa refleksyon ng salamin ng gusali. Isang babaeng nakatayo sa sarili niyang mga paa, buo, at hindi na kailangan ng ibang tao para maramdaman na siya ay sapat. Wala akong kasamang lalaki sa entablado. Walang prinsipeng dumating para sagipin ako. At sa totoo lang, iyon ang pinakamagandang bahagi ng aking kwento. Natutunan kong ako pala ang bayaning matagal ko nang hinihintay. Kinuha ko ang gunting. Bago ko putulin ang laso, tumingin ako sa langit. Ang asul na kalangitan ay walang bahid ng ulap. Tila nakangiti ang aking ina mula sa itaas. Para sa iyo ito, Mama, bulong ko. At para sa dating Amarisa na namatay para maisilang ang babaeng nakatayo ngayon. Pinutol ko ang laso. Kasabay ng pagbagsak nito ay ang palakpakan ng mga tao, ang tawanan ng mga bata, at ang paglipad ng mga paru-paro sa hardin. Ang pag-ibig, na-realize ko, ay hindi laging tungkol sa paghahanap ng kapareha. Minsan, ang pinakadakilang pag-ibig ay ang pagpili sa sarili, ang pagpapatawad sa mga nanakit sa iyo para sa sarili mong kapayapaan at ang paggamit ng iyong mga sugat para gamutin ang iba. Ako si Amarisa Valenia. Naranasan kong madurog, matapakan at mamatay sa loob. Ngunit tulad ng mga bulaklak sa harding ito, natutunan kong sa pinakamadilim na lupa, tumutubo ang pinakamagagandang usbong ng pag-asa. Umuwi na ako. At sa wakas, nandito na ako sa tahanang hindi gawa sa bato, kundi gawa sa pagmamahal sa sarili. At yan ang kwento ng pag-uwi ni Amarisa sa kanyang sarili. Isang patunay na kahit gaano kahaba ang gabi, laging darating ang umaga para sa pusong marunong magpatawad at magsimulang muli. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahaba at emosyonal na paglalakbay na ito. Aaminin ko, hindi naging madali ang paghabi sa bawat kabanata ng buhay ni Amarisa. May mga sandaling kailangan kong huminto sa pagsusulat, lalo na sa mga eksena kung saan siya ay tahimik na lumuluha sa dilim dahil ramdam ko ang bigat ng kanyang dibdib. Ang kwentong ito ay hindi lamang imahinasyon. Ito ay hango sa mga bulong ng totoong buhay, sa mga kwento ng mga ina, kapatid, at kaibigan na minsang nagsakripisyo ng kanilang sarili para sa pagmamahal. Nais kong maging paalala ito na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng pagpapalaya. Tulad ng isang binhi na ibinaon sa lupa, minsan kailangan nating madurog para tayo ay lumago at mamukadkad. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita ang pagbagsak ng iba, kundi ang makita ang sarili mong bumabangon ng mas matatag, mas payapa, at mas buo. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong tinig. Kung kayo ang nasa katayuan ni Amarisa, pipiliin niyo rin ba ang magpatawad at mag-isa? O bibigyan niyo pa ng pangalawang pagkakataon ang isang tulad ni Leandro? Naniniwala ba kayo na ang kaligayahan ng isang babae ay hindi nakadepende sa pagkakaroon ng kapareha? Hinihintay ko ang inyong mga sagot at kwento sa comment section sa ibaba. Kung ang kwentong ito ay nagbigay ng kahit kaunting liwanag o pag-asa sa inyong puso, sana ay i-like at i-share ninyo ang video na ito para mas marami pang Amarisa ang ating maabot at mapalakas. Hanggang sa muli nating kwentuhan.